Ito po ang magiging topic natin for today. Bagong Senate President na naman. Magkakaroon na naman ng bagong Senate President o may bagong Senate President na? Pag-usapan natin yan maya-maya lang. Tambi, ginapang si Kiko Barsaga. Uy, parang bakla lang ang datingan ni Tambi rito. Pangatlo, BBM, video na napamura. At pang-apat, Soto, naglalaro. Pero, ito, naniniwala kayo dito? Pero DDS talaga si Tito Soto. Ayan. Yan po ang pag-uusapan natin maya-maya lang. Pero bago tayo magsimula, ako'y magpapaalala lang. Huwag pong kalimutan mag-like ha. I-like nyo po agad itong video na ito. And sana subscribe po. Doon sa mga hindi pa po subscriber, lagi po nating paalala yan. Konting lambing. Paki-check nyo kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi, subscribe po kayo dito sa channel. Coach Oli News PH. Ayan, hindi na po natin pagtatagalin, diretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Mamaya na po natin pag-usapan yung bagong Senate President at yung video ni BBM na napamura. Pero dito po muna tayo sa One Ball University kay Mr. Acheche. Yan. Sabi ito post ito ng News 5 mismo. So sabi niya, asan yung panahon ni Rodrigo Duterte? Bakit hindi niya binabanggit? Alam nyo, ito yung investigasyon, 'di ba naimbestigahan sa Senate itong Diskaya. Tapos meron silang sinasabi pa kung ano-ano. Tapos parang nagbabago ng statement yung Diskaya na hindi naman daw talaga nila tinutukoy si Tambi at saka si Saldico. Kaya lang sila po ang sinasabi baka nagagamit lang ng ang pangalan nila ng politiko. But ang pinakapunto po dito, ang iniimbestigahan ay yung mga mandarambong na mga congressman or senator or mga politiko na nagnanakaw sa bayan. Bakit napuntahan na naman dun sa panahon ni Duterte? 'Di ba? Unang-una, hindi po involved si PRRD doon sa mga anomalya patungkol sa flood control project. Sa katunayan, mismo si PRRD talagang binabanata na kahit dati yung DPWH. Nauunawaan po natin. So bakit binabalik dito? Alam nyo to si Tito Soto, ang gulo-gulo po niya Kasi yung investigasyon, maayos naman. Bago bigla-bigla nagpalit. Sabi ko nga yung last vlog ko, 2 days ago, kasi nagbakasyon lang kami. 2 days ako, sabi ko, bigyan natin ng chance to si Tito Soto kasi baka naman maayos. Pero tingnan nyo, ngayon, lumalabas, bakla ito si Tito Soto pagdating kay Saldi at kay Tambaluslos kasi doon papunta Doon papunta yung investigasyon. Biglang dinadala sa Duterte. Diba? Pero alam nyo mga kababayan, ito yun. May nakapagsabi sa akin, yan si Tito Soto, Duterte yan. May nagsabi sa akin, abangan nyo lang. Okay? Pero ako, sa totoo lang, hindi ako naniniwala doon sa sinabi sa akin. Pero, again, bigyan natin ng chance, baka naman posible din. Kasi, napaka-obvious nito. Hindi nyo ba napapansin? Parang may kasabihan na it's too good to be true. Ito, it's too obvious. Halatang halata na dinadala sa Duterte. So, para sa akin, baka naman nagpapasakay lang to si Tito Soto para makuha niya ang kumpiyansa ng mga magnanakaw. Kasi alam naman natin yung mga magnanakaw ay gustong idiin ng Duterte. Nasusundan po nyo. So, baka pinasasakay lang ni Tito Soto, pero in the end, mag-iiba. Remember this, dati binanat-banatan ko rin si Chis Escudero. Pero sa bandang huli, kita mo naman, yung impeachment kaya hindi natuloy-tuloy dahil ginawa ng paraan yung forthwith.
Ay, hindi, aminin na natin, eh, 'di ba? Oh, kung iba ang Senate President at that time, baka natuloy yung impeachment. Naunawaan niyo po. Nung nakuha na yung, kumpiyansa, iba ang ginawa. So, posibleng ganyan si Tito Soto or sobrang tanga. Dalawa lang 'yan, eh. Ako para sa akin, ang opinyon ko talaga, ah, either nagpapasakit 'to si Tito Soto at talagang, sa bandang huli kakampi rin sa Duterte or sobrang tanga, 'di ba? Kasi sabi sobrang obvious, eh. Parang ngayon lang ako nakakita ng Senate President, sabi nga ni Kiko Barsaga, duwag. Yung lower house naging upper house. Yung Senate ang parang naging lower house, eh. Naintindihan niyo? Parang, hala, Senate President takot. Takot sa House Speaker. At ito obviously, 'di ba? Pansinin niyo rin, ang pula, ay ang dilaw, tahimik. Ang pinklawan, yung mga ibang komunista, yung ibang mga pinklawan na nakaupo, tahimik patungkol dito. So, may nagsabi sa akin, "Coach, may naglalaro diyan." No? So, ako, kayo na lang ang tanungin ko. Kasi maraming bali-balita. Hindi lalong-lalo na pagka yung resource person ay hindi from the inside, eh ayoko bastang paniwalaan. Although may mga connection siya sa loob, pero mas kampante ako kung yung tao mismo nasa loob. Yung nagsabi sa akin na yan, eh medyo wala sa loob. Okay? Marami lang connection sa loob. Kaya nga, tingnan natin. Pero kayo, tanungin ko, sa tingin ninyo, si Tito Soto ay babaliktad sa bandang huli at mag-PPRRD at o magdu-Duterte or talagang sadyang tanga lang? Ilagay niyo diyan. Ilagay niyo diyan sa comment section. Ipapakita ko po 'tong susunod. Pag-usapan natin. Ito pag-usapan natin 'tong sinabi ni talagang medyo maraming pasabog ito si Kiko Barsaga. Oh, sabi niya, news update. Representative Barsaga to Senate President Soto, diskaya lang kaya mo. Takot ka kay Romualdez. Maraming ganyan. Tingnan niyo yung Tricom. Ha? Tingnan niyo sila Abante. Ang kaya lang, mga vloggers. Pero takot yan kay Saldico. Takot yan kay Tambi. Oh. Pero matindi. Eh, isasabi natin. Ang isipin mo, Senate President ka? Ako, talagang nakaka-turn off 'to si Tito Soto. Pinaglalaban mo yung 150 million, talagang halos makipagdebate ka, halos makipag-away ka patungkol diyan sa impeachment ni VP Sarang matuloy. Tapos ito merong diskaya nagsasalita na. Eh, wag tayong mag-anuhan. Sabi nga ni Magalong, eh, at sabi rin ni Tiangco, eh, alam naman natin kung sino talaga yung pinakamalaking nakobra diyan. Alam naman natin kung sinong magnanakaw, kaya nga sabi ko dun sa post ko, alam niyo lumalabas na untouchable si Tambi at saka si Saldico at kahit naman si Bongbong may sala dito, eh. Pero bakit yung ibang politiko hindi nila madiin? Eto yan mga kababayan. Eto from the inside 'to. You know why? Bakit yung iba tahimik? You know why? Ayaw nilang madiin kahit galit sila kay Tambi. Alam niyo kung ba't ayaw nilang madiin si Tambi? May isang posisyon na napakataas sa Pilipinas. Bangag. Bangag, adik. Di umano. Basta may mga taong ganyan. Yung iba, galit na sa kasobrang kaswapangan di umano nitong si Tambi, pero ayaw nilang madiin at hindi nila ipapangalanan. Alam niyo kung bakit? Madungis din. Madumi rin. Hindi lang kasing dungis ni Tambi. At ang sabi dito,
malawakan. Malawakan na 'tong problema ng Pilipinas. Kaya nga sabi ko, mauubos ang pera natin ngayon. Ubos na daw. Kaya nga umuutang na, eh. Deficit na talaga tayo. Ganyan ang kasobrang malawakan ang nakawan sa gobyerno. Yung bang tipong andiyan na may mga nagsasalita na. Obvious na. Even yung mga kasamahan nila, kilala kung sino. And yet, hindi magalaw-galaw. And yet, hindi mapalitan. And yet, ang napalitan pa, yung nakikipaglabang sa tama, na si Chis Escudero, si Marcoleta. Why? Ito eh. Oh, eto. Malawakan to. Marami talagang pumoprotekta. Parang ano lang yan eh. Yung iba ayaw idiin ang isang taong adik, lulong sa droga, dahil madadamay sila. Bakit? Tumitira din eh. Hindi lang kasing lulong. Kaya marami dyan. Maraming tutumba. Kaya very important doon sa iboboto po natin yung mga politiko. Paalala lang po sa 2028, iboto natin yung mga politikong malinis. Kasi yan, hindi mahawakan sa liig. Dahil wala silang maitapon dyan eh. Pero yung iba, hindi lang to, may sasabihin ako sa inyo. Hindi lang politiko. May mga simbahan ganyan din. Tinatakot. Hawak sa liig. Bakit? May kaso dito, may kaso doon. Kaya ngayon, duwag. Tahimik. Pansin nyo? Why the church is sleeping now? Dating ingay nila kay PRRD. May baho eh. Aaling-asaw. Kaya antayin natin ito kasi itong si Kiko Borsaga, maraming pasabog at maganda to kasi from the inside to eh. Kasamahan nila ito. At ito lalaban, bata pa ito eh. So titingnan natin kung ito ay magtutuloy-tuloy. Pero puntahan natin tong next topic bago tayo pumunta dito kay Tambi. Ito, basahin po natin yung post ni Jimmy Bondoc. Sabi niya, Alan Cayetano should be Senate President. If I were simply partisan, I would choose a PDP rep. Pero based on reality, merit, and current climate, only Alan can lead the Senate. Alam mo ako, agree ako dito. Dapat talaga si Cayetano ang Senate President. Magaling talaga eh. Nakikita naman natin. I think even the Pinklawans, yung Pulahan, nakikita mahusay talaga si Cayetano. And malinis to eh. Wala naman silang maitapon kay Cayetano kung hindi yung 10,000, 10,000, 10,000 eh. But what's that? Diba? Hindi niya naman talaga binanggit yung pangako na yun. But anyway, ano pa bang bato nila dito? Wala. Maayos yung tao. Diba? Yes, he is not perfect. Like me, like you, no one is perfect. Pero malinis eh. And at the same time, may kakayanan, may talino. Itong ano na ito, siguro sa pag-upload ko na itong video na ito, baka nga Senate President. Kasi po alam nyo, kalat na to sa Facebook. Po, kalat na. They want si Cayetano to be the next Senate President. Sa katunayan, as of the making of this video, as of the making, nagkakaroon na daw ng usapan for another coup d'etat dahil they don't like the performance of Tito Soto eh. Parang hindi siya interesado sa paglutas ng baha. Ang interest niya ay para mabaling sa Duterte yung problema.
maituro ang Duterte, hindi para solusyonan yung problema natin ngayon sa baha, yung problema natin sa corruption ngayon, ngayon at ngayon. Yan ang lumalabas, parang wala siyang plano. Para sa kanya, it's all politics. Kaya marami raw hindi nagkakagusto na mga kapwa niya senador. Kaya magkakaroon ng kudita. Baka pagka-upload ko nito, baka Senate President na to nawa si Cayetano. Anyway, i-comment nyo lang dyan kung sakaling, ay coach, yes, yes, Senate President na siya. Oh. Kasi may timeline din ini-edit pa. No? So may 2 hours, 3 hours pang to. So, we'll see, di ba? But antayin natin, talaga namang karapat-dapat to. At siguro yung hindi siya hindi siya bias. Ako sa tingin ko lang tama naman yung sinabi niya sa impeachment Di ba? Binalik niya muna sa Congress. Isipin niyo kung sinimulan nila yun. Tapos biglang nagdesisyon yung Senate, ay yung Supreme Court na unconstitutional. Di nasayang yung pinagtrabaho nila. Di ba? Magkakaroon pa ng constitutional crisis. Dahil sinimulan ng Senate, yung pala unconstitutional. Kaya tama yung ginawa ni Cayetano. Idea niya yan. No? I agree with Jimmy Bondoc. At pag chinek nyo yung Facebook nyo, marami. Ituloy po natin. Ito, panawagan ko sa ating lahat. Ituloy po natin. Isigaw po natin. Ibalik si Senate, si Cayetano bilang Senate President. Lagyan natin, pagtulungan po natin, at wag po natin titigilan tong flood control kasi alam nyo po, mawawala tayo. Alam nyo yung nangyayari sa Congress ngayon? Parang drama. Saan ka nakakita ng isinisiwalat at maraming nakakaalam na dapat si Saldico ang ipatawag dahil siya ang siya ang kasabwat or nakakaalam patungkol sa insertions, and yet ayaw nilang patawag. So, wala talagang magkakaroong investigasyon. Tapos ito si Soto, under Disaya din, duwag kay sabi nga ni Kiko Barsaga, duwag dito kay Tambi. Ano mangyari? Walang investigasyon, maglulukuhan lang tayo. Alam nyo kung sino lang kumikita? Media. Kasi may balita sila. Pero yung totoong merong mangyayari sa investigasyon, wala. So, kailangan talaga natin ng matinding investigasyon. Wala tayong aasahan sa lower house, wag naman pati Senate. Di ba? So, andito pag-asa natin, tuloy po natin na panawagan gawing Senate President si Cayetano. Alam nyo po kasi, papasok ang 2028. This is our time. Mga kababayan ko, isigaw natin, malakas po tayo sa social media. Dahil 2028, presidential election, magbabago po ang timpla. Iba kasi pag midterm election, malakas talaga yung incumbent na president. Pero sa presidential election, magpapalit ng presidente. So walang malakas. Ang mga politiko sensitive sa sigaw ng taong bayan. Ito po yun. Malakas tayo. Kaya tuloy-tuloy lang natin ang banat sa social media. Next po, tingnan natin to. Ito yung post na ni Kiko Barsaga ulit, pasabog niya ito. Naiintindihan ko ang sitwasyon ni Mayor Vico. Sinabihan rin ako ni Mayor Jenny na huwag kalabanin si Romualdez. But justice must be done. Ito po ang tapang. Ito po ang tapang. Sana wag magbago to si Kiko Barsaga. Sana wala tong topak. Kasi basta alam nyo na, di ba? Basta wala tong topak kasi bata pa Hindi natin alam kung ano talaga ang plano nito. But as of the moment, okay itong ginagawa ni Kiko. Anyway, kung meron naman siyang masamang agenda o may topak to, malalaman naman natin at in the future. Pero dito muna tayo sa now. Yung sa ngayon, maganda tong mga binabanggit niya. Maraming nagsasabi nito. Kaya kikita nyo naman may katotohanan to sinasabi ni Kiko Barsaga. Bakit? Kita nyo, tahimik ang Congress. Kasi ang style niyan, ginawa yan sa Banateros
'di ba? Ooperan ka, 'pag 'di ka maoperan, didemanda ka, yung gano'n. Ah, gigipitin ka in short. At sinabi rin yan ni VP Sara, 'di ba? Ayaw ni Tambi ng kalaban. So, i-eliminate niya yung kalaban. Either bibilhin or gigipitin. Kaya nga sabi ni Kiko Barsaga, "Huwag kalabanin." Kaya naman, pinapalabas dito na si Vico naduwag. Ah, parang pinagtatanggol pa. Kasi puwede namang tumahimik si Vico, 'di ba? As mayor. Ang problema dito kay Vico, hindi naman siya congressman, so puwede siyang tumahimik pero nangibabaw yung kanyang pagiging pulitiko. Ang aga naging trapo. Matino 'to si Vico. I'm sure matino ito. Um, magaling ito, kaya lang medyo kulang pa, siguro yung edad 'no, medyo sa sobrang galit niya sa diskaya, instead na mag-focus muna doon sa mga tinuturo ng diskaya, ang focus niya si diskaya. Nakalimutan ata ni Vico na hindi diskaya ang kalaban ng bansang Pilipinas, ha. Yang mga diskaya, mga kontraktor, yes, they are not innocent, they are not virgins, pero merong mastermind. Sana doon nagfo-focus si Vico Sotto. Pero parang natakot, 'di tignan mo yung magtito gano'n ang galaw. Ah, nakaka-turn off, nakaka-turn off. I don't expect 'to kay Vico Sotto, kay Tito Sotto rin, pero it is what it is, 'Yan, as is, 'yan, 'Yan ang lumalabas talaga na hindi sila naka-focus dun sa mastermind, 'di ba? Naka-focus sila dun sa political agenda, si ano, sa diskaya si Tito Sotto sa paghabol sa Duterte, 'no? Pero sana manindigan, and ito na po, dumadami na po yung naninindigan. Si Tiangco, Kiko Barsaga, Magalong, ah. Kayong mga pulitiko ano, mananahimik ba kayo o madungis din kayo or kasi alam mo yung iba raw talaga nabigyan. Hindi man garapala na bilyon-bilyon, pero meron tinanggap. Baka madamay sila, baka may video, baka may ano, natanahimik, 'di ba? So 'yan ang problema. 'Yan ang problemang kinaharap ng bansang Pilipinas kaya ang hirap tibagin. Tapos ang daming pera ni Tambi. Sabi nga, ulitin ko, ni BP Sara, ang pera, ang may hawak lang ng pera ng buong Pilipinas si Tambi at saka si Saldi. Gano'n po. Paano mo tatapalan 'yan? Ang daming mga mukhang pera ng mga pulitiko, 'di ba? Tingnan niyo na lang yung TRICOM, yung mga nag-iimbestiga, 'di ba? Ayaw nilang palabasin si Saldico, tsaka hindi na nila pauuwiin 'yan si Saldico kasi baka mamaya 'pag nandidito, bigla pang bumaligtad. So, siguro pinapunta na lang diyan ni Tambi, "Diyan ka na lang muna, magpasasa ka diyan, tutal marami kang pera, diyan ka na lang muna." Baka gano'n na sinabi, "Kami na munang bahala dito. Kasi 'pag nandito ka, ipapatawag ka, 'pag napatawag ka baka magkamali ka pa ng sagot, so diyan ka na lang, okey? May sakit ka, nasa ospital ka, masakit ang puso mo, et cetera, lahat ng sakit gamitin mo basta diyan ka lang." Kasi delikado talaga si Saldi 'pag umuwi. 'Pag pinatawag 'yan, may nagsasabi, hindi ko alam kung totoo 'to, mahina pa raw 'to si Saldi, mahinang sumagot. Baka madulas 'to, o mataranta, baka ituro si Tambi, oh, 'di ba? Delikado kasi pinangalanan nga niya yung 4 niya, yung big 4 nila, yung magbe-best friend. Sino? Si Suarez, siya, si Tambi at saka si Dong Gonzales, oh, 'di ba? Doon pa lang, yari na, alam na natin kung sino ang maraming nakurakot, 'di ba? O lumabas na kontraktor, si Dong Gonzales, 'di ba? Oh, hmm. Yung next topic po, eto po ang bantayan natin, another post from Kiko Barsaga. Kung kaya ni Senator Lacson si Saldico at Romualdez sa Blue Ribbon,
edi goods. 'Pag hindi, parehas lang sila ni Tito Sotto na duwag, duwag, duwag. Trapo, 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 'di ba? Kasi ang issue dito, binanggit na po sila ni Diskaya, okey? Kung sa tingin nila nagsisinungaling si Diskaya or hindi, hindi po 'yun ang issue. Ang issue dito dapat imbestigahan pa rin si Saldico at si Tambi. Kasi kung hindi, eh, takot din. Parehas kasi ang ganda-ganda, eh. Isipin mo, ang ganda ng palakad nung imbestigasyon under sa former Senate President na si Chis Escudero. Ang ganda-ganda rin nung, imbestigasyon sa Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Marcoleta. Kung nakukulangan lang sila kay Marcoleta kasi bakit hindi daw nadadamay ang mga Duterte, o di sige, okey lang. Gusto niyo imbestigahan niyo rin yung Duterte. Pero let's focus on the main thing. Ang main thing po dito si Saldico at saka si Tamby. So kung 'tong si Lacson duwag din, eh, nakakahiyang pulis 'to. O baka meron ding kinita. Hindi nga lang malaki kasing laki nung nila Tamby, pero medyo kaduda-duda. Kukuhanin mo yung magandang imbestigasyong ginagawa ng isang taong si Marcoleta, papalitan mo, tapos wala ka rin palang ambag. Wala ka ring maidadagdag, 'di ba? Kasi okey lang, sige, meron kayong pasabog, kung gusto niyo meron kayong pasabog na senador na tumanggap din, sige, okey lang 'yun. O meron kayong pasabog na panahon pa ni PRRD, okey lang din 'yun, ituloy niyo. But never, ever leave Tambi and Saldi sa usapin. Kasi sila yung main player dito. Sila pa nga ang lumalabas di umano na mga mastermind. You are not stupid, Lacson. Yung mga kontraktor walang gagalaw diyan, hindi yan makakagalaw kung wala yung matataas na pulitiko. So kung ano mang gusto niyong drama, may gusto kayong madamay na senador, bahala ka na sa buhay mo. Mga Pilipino, 'wag tayong papayag na iikot-ikutin tayo nitong si Tito Sotto at ni Lacson. Bahala sila para lang maging patas. Kasi gusto mong isali diyan si Jinggoy, si Chis, si Villanueva, si PRRD, si Sara, sige, isali niyo. Huwag niyo lang iiwan yung si Saldico. 'Pag iniwan niyo 'yan, lahat ng imbestigasyong ginagawa niyo, walang kuwenta. May pinagtatakpan kayo. Wala din kayong silbi diyan. Kung hindi niyo mababanggit, kung hindi rin maiimbestigahan si Tamby tsaka si Saldico, nagkakaintindihan po. Diyan po natin sila i-pressure. Yeah. So makikita natin, abangan natin kung anong klaseng leadership. Pero kung ako sa'yo, Lacson, pinagmamalaki ka pa ni Soto, mas magaling ka pa raw kay Marcoleta. Napanood ng marami kung paano hinandle ni Marcoleta, ha? Sa totoo lang, ang galing. Ang galing ng pagkakahandle ni Marcoleta. Siguro ito si Lacson kinakaba-kabahan na rin. Kasi hindi lahat ng Pilipino stupid. May mga stupid din na Pilipino. Hindi natin maiaalis 'yan. Pero isipin mo yung papalitan mo gano'n. Oh, anong nangyari, 'di ba? Parang tingnan mo, sinong sumunod kay PRRD? Ang ganda ng nagawa ni PRRD. Kaya nga naman si Bongbong nako-compare parati, 'di ba? Pero ang layo talaga, eh. Dahil ang taas nung standard na ginawa ni PRRD. Kaya hanggang ngayon, kaya nanalo si Bongbong, kaya rin nanalo si Sara. Let's admit it. It's because of PRRD. Overflow lang 'yun. Nag-overflow, eh. Yung pagmamahal ng tao kay PRRD, nag-overflow kay Bongbong tsaka kay Sara, eh. Kasi nag-tandem sila, eh, 'di ba? Gano'n po katindi tapos ganito yung nangyayari sa administrasyon ni Bongbong, mako-compare talaga. So better yet, do your research, Lacson. At hindi lang kung ano yung alam mong mga ebidensya, ha.
i-handle mo ng maayos. Handle like kinuha mo sa abogado, eh. Handle it like a lawyer. Handle it like a professional, 'di ba? Para sa akin nga nilagay ka pa sa alanganin ni Tito Soto, eh, pinagmamalaking mas magaling ka pa kay isipin mo 'yun, halimbawa ikaw ay basketball player, halimbawa ikaw ay si Pacson, tapos sabihin mas magaling ka kay Jordan, dinagdagan mo yung pressure ko animal, 'di ba? Iko-compare ako ng tao ngayon kay pambihira. Hirap ka na ngang abutin si Jordan, pinagmalaki mo pa ako, ikinumpare mo pa ako, anong i-expect ng tao? Lalong magko-compare yung mga tao. Oh, kawawa ngayon si Pacson. That is just an example. Ganito rin dito. Oh, sige nga, sa tingin ninyo, ito ilagay niyo lang din sa comment section. Ha? Kaya kaya ni Lacson yung ginawa ni Marcoleta? Ako, sa tingin ko, hindi. Pero we'll see. Let's give him a chance. Tutal, andyan na siya. Wala tayong magagawa. Eh. Next topic. Ngayon, ito ang tanong. Ginagapang na ni Tambi si Barsaga. Sabi niya, Romualdez handang makausap ng pribado si Barsaga. Bakit pribado? Televise nyo. Di ba? Anong kailangan mo kay Barsaga? Lalagyan mo? Hindi, nagtatanong lang ako, Tambi. Baka magdemanda ka. Oh, pademanda mo na naman kay Saldi ko. Di ba? Bakit pribado? Oh, mag-usap kayo, marami harap-harap. Maraming nakikinig para walang lagayan. Alam nyo, dito natin makikita to si Barsaga kung may topak o talagang may paninindigan. Kasi sabi nung iba, may topak yan. Sabi nung iba, may paninindigan yan. So makikita natin. Kasi pag nag-usap yan, at sa daming banat niya kay Tambi, biglang bumaligtad. Gaya ng mga vlogger na baligtarin. Di ba? May kilala kayo? May kilala? Sige, name game tayo ngayon. Ilagay nyo dito yung mga vloggers na sobrang makasipsip kay Sara noon. Pero nung naupo si Bongbong Marcos, biglang binanatan si Sara. Sige, lagay nyo yung mga vloggers dyan na mga balimbing. Lagay nyo. Baka mamaya ganito rin to. Hindi ko po pinangungunahan na sinasabi ko lang baka. Kaya observe natin. Baka pagkatapos sila magkausap, sasabihin niya, napakatino naman pala ni Saldico at saka ni Tambi. Alam mo na. Oh. Yung contractor kasasabi lang na binanggit yung pangalan ni Tambi at saka ni Saldico, si Diskaya biglang bimaligtad na. Oh. Ba? Hindi natin alam. Ang power of diba? Maraming nagbabaligtaran bigla. Yung isa nga, pastor pa raw Oh. Pero kung makapagtanggol kay Tambi, grabe na lang. Ayaw, itinatago pa sa saldi ko. Di ba? Abangan natin. Tingnan natin to Pero dito natin makikita. Kaya gusto ko maimbestigahan si Tambi kung may pag-asa pa ba ang Pilipinas. Pag hindi maimbestigahan si Tambi, tapos yung mga katulad nitong si Barsaga na banat ng banat kay Tambi, biglang bumaligtad, malala na talaga tayong Pilipinas. Diba? Meron pang isang dati bakla. Kay Sara, ngayon bumaligtad. Yung isa naman babae na maligno ata. Di ba? Ngayon sobra kay Tambi. Pero ito meron akong gustong sabihin sa inyo. Secret lang, secret. Huwag niyo ipagkakalata. Kasi meron daw, tingnan niyo tong dalawang tao. Dalawang klase ng DDS vloggers. Yung iba, hindi mabanatan si Marcos. Laging si Tambi ang binabanatan. Bakit? Di umano naka-payroll kay Bongbong. Huwag nyo na lang banggitin. Dito, huwag nyo nang banggitin. Ha? Para sabihin, hindi natin sinisiraan, wala naman akong binabanggit na pangalan. Tinuturuan ko lang kayo kung paano nyo ma-observe ang isang vlogger na doble cara. Pero, may malaking vlogger ito si Saldi.
Malaki po. Malaki po. Alam niyo kung anong style? Kunwari DDS. Babanatan si Bongbong. Pero observe nyo, hindi niya babanatan si Tambi. Let me repeat that. Kunwari DDS, binabanatan si Bongbong, pero hindi binabanatan si Tambi. Kasi it's unusual na kung ikaw ay DDS at nakikita mo yung mali ni Tambi, ay hindi mo nakikita yung mali ni Tambi, nakikita mo yung mali ni Bongbong, parang may iba, di ba? Naka-payroll daw. Di umano kay Tambi. Observe nyo na lang. Huwag nyo na ilagay yung pangalan. Isipin nyo, pag nakinig kayo sa vlogger, oh nga no, tama si Coach. Bakit hindi niya kayang banatan si Tambi? Puro na lang si Marcos sa may sala. Yung isang vlogger naman, malaki-laki din. Hindi siya malaki masyadong channel pero matalino. Binabanatan si Tambi, hindi mabanatan si Bongbong. So tama ng tama. Ay, delikado yun. Ha? Okay. Hindi ko po iyan sinasabi sa inyo para manlaglag ng vlogger. Sinasabi ko lang po sa inyo para makita ninyo ano yung senyales na baka mamaya naglalaro sa dalawang ilog. May kabit. DDS pero payroll ni Marcos. DDS pero nasa payroll ni Tambi. Ay, anong tawag nyo ron? Maganda ba yun? Oh. So alam nyo na. Pero kung okay sa inyo, yung naka-payroll kay Tambi, sige, okay lang. Trip nyo yan eh. Trip nyo yung vlogger na naka-payroll kay Tambi, di okay lang. Nasa sa inyo yan. Alright? Okay. Next po, pag-usapan natin itong tungkol naman ito sa bidyong napamura si Bongbong Marcos. Okay, ito pag-usapan natin. Ano masasabi niyo dito kay ano? Kay ano to? Si John Vic. Kahapon nung magkasama kami, nung pinag-uusapan namin yung ramifications, kung ano ang nangyayari, yung picture ng 1 billion na sa table, tapos kung para kanino, para saan. Doon ko lang narinig nagbura ang presidente, sabi niya, lintik ng mga yan. Yun, pambira. May 1 billion daw sa lapag. Tapos ito para kay kanino, para kay ganyan. Ako, ang linis ni presidente. Lintik. Para namang wala silang anomalya ng pamilya nila dati. Di ba? Hindi ko sinasabing totoo yun. Pero di ba may mga ill-gotten wealth din silang may mga kaso't kaliwat kanan yan sa pandarambong di ba? Pag nanakaw, may mga ill-gotten wealth. Tama ba o tamang-tama? Di ba nung panahon ng kanyang magulang, okay, hindi ko sinasabing yan pero pinakita. Lintik. Concern si Bongbong Marcos sa Pilipinas. Ang lupit. Una, tanong ko sa inyo, may tiwala ba kayo kay John Vic? Sa sinasabi niyang yan. Ako wala. Wala akong tiwala kay John Vic. After what they did to PRRD at sinabing kinidnap, hindi pinadaan sa due process, you want us to believe you? After what you did to Torre, alam mo sa katunayan, gusto ko yung nangyari kay Torre. Pero pag tiningnan nyo yan, kasamahan nyo yun, trinidor ninyo. Nagamit nyo yun sa pagpapahuli kay PRRD. Nagamit nyo yun para babuyin ng KOJC. Diba? Ganyan po kademonyo yung tao na yun. Sinong ginamit nyo? Siya. Pag wala nang gamit, trinidor. Oh. Napamura? Ay, wow. May insertions nga, John Vic. Sir, pinirmahan ng presidente? Di umano. Tama ba yun? Kasi hindi naman ma-approvean yung budget nang wala siyang pirma eh. Nadagdagan ng ilan? 300 plus million? Ba't siya pinirmahan? Oh. Tapos papalabasin nyo parang
Sama ng loob ng presidente. Napapamura, first time narinig. Magbura. Kung concern, ito, totoo to, John B. Wala tayong biruan dito. Kung totoong concern si Bongbong Marcos sa Pilipinas, yung talaga may pagmamahal sa Pilipinas, he knows it, hindi niya kayang i-handle. Alam ninyo, lumubog ang Pilipinas. Baka kayo yumaman. At ba yung in totality, yung buong Pilipinas lumubog nung term ni Marcos. Diba? Kung concern siya that nagre-resign siya, alam niya hindi niya kaya. Wag na nating gamitin yung taong bayan. Anong gagawin nila sa pera yan? Hindi naman nila makakain yan. Naku! Ang gagawin nila sa perang yan, hindi naman nila makakain eh. Ano, pandodroga. Kalokohan talaga to mga to. Para namang walang yaman yung Marcos. Anong gagawin niyo yung ganong karaming pera? Parang walang sapatos na lang nung nanay nila eh. Sabihin ko kaya, anong gagawin niya sa ganyang karaming sapatos? Makakain ba yan? Yung yaman ng pamilya nila, anong gagawin? John Wick naman, nagtatanga-tangahan tayo rito. Pambira. Parang hindi naman kilala ng taong bayan ng history ng Marcos. Doon ko na narinig talaga. Galit na galit talaga siya. He doesn't show it in public eh. But he was indignant over the impunity which people carried out their work. Sige na nga, payag na kami. Masama ang loob ng presidente. Naaapi ang taong bayan. That their work, their abuse their power. He was indignant. Yung tik yung tao niya, yung tik ang pera niya. Aagay nila yan. Hindi nakikita ng tao yan eh. Pero deep down inside, he's seething. May galit talaga siya sa mga taong to. Paano? Ay, saglit na wala. Paano? Sabi niya, lintik talaga may gawa niyan. Paano? Kung mapatunayan, yung pinsa mo si Tambi. Di ba? Hanggang ngayon nga, nagkaloko-loko ng investigasyon. Itinuturo na ang kamera. Hindi mo mapalitan as House Speaker si Tambi. Ang pinapalitan mo yung Senate President. Ang problema nasa Congress, sa lower house. Ang ganda ng investigasyon ng Senado, yun ang pinalitan mo. Weak ka talaga, Bongbong. Diba? Kung galit ka sa corruption, kaya mo ba? Sasabi mo, eto, para kanino. So alam mo na. O may gagawin ka ba? Yeah. Kaya ito, kailangan nyo makita tong next. Ito, post ni Kiko Barsaga. Response to a comment made by DILG Remulla. We are the last hope. This is governance. Ang sabi naman ni Kiko, the will of the Filipino people is our last hope. Wala kaming tiwala sa DILG ni Romualdez. Sapul. Kayo, may tiwala ba kayo dito kay John Vic? Ako wala. 'Di ba? Wala akong tiwala diyan. Siya rin ang pinapakinggan. Pero pinapatamaan niyo. The will of the Filipino people is our last hope. Wala kaming tiwala sa DILG ni Romualdez. Hindi DILG ng Pilipinas eh. DILG ni Romualdez. So, kung susundan natin yung sinasabi ni Kiko, si John Vic tao ni Tamba. Sige nga, John Vic. Kaya mo bang i-contest yan? Itatanggi mo ba yan? Sagutin mo ngayon si Kiko. Aso ka ba ni Tambi? Gusto ko rin makita ang mga opinion ninyo. Anong sa tingin ninyo? Tama ba dito si Kiko na bata ni Tambi? Ito si
Si John Vic o ito ay bata ni Lisa? Ay, bata ni Lisa. Bakit ba tayo napunta kay Lisa? Bata ni Bongbong Marcos. Uy, ano ba yan? Mapainom nga ako kung ano-anong nasasabi ko. O kaninong bata si John Vic? Pakilagay dyan sa comment section. Naku, delikado. Maraming salamat po ha. Doon sa mga hindi ko pa po subscriber, paalala lang po, subscribe po kayo sa channel nito ni Coach Oli New Speech. Sa channel ko po, and paki-like nyo po itong vlog na ito kasi napaka-importante po niyan sa algorithm. Maraming salamat po sa mga nanood. God bless everyone.